Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, di namin namalaya na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yan tsinelas mo? Ang dungis mo. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya! Good morning, Eastern Visaya! Oras na mga barangay, 7 minutos ng labay, alas 8. Good morning, maupay nga aga sa iyong atanan. Welcome back din sa naton programa. Good morning, Eastern Visayas. Din mahibabaruan niyo ang bugos nga hulagway, kamutangan sa bugos nga Eastern Visayas. Pinagi sa naton mga reports. Tigang sa aton mga sister stations sa PBS, Presidential Broadcast Service, pinagisan DYSL Radio Pilipinas Sogod ng DYES Radio Pilipinas Borongan City, ngan sa PIA ngan DYDC FM sa Vizca, Baybay City, Leyte. Alright, unahon tanay ang kamutangan niya na, kumusta na kamo dito sa Sugod, Southern Leyte? Yes, kauban na Javik, maadyong buntag, ikaw na. Good morning, Eastern Visaya!
Maupay nga aga, maadyo nga buntag, Sir Jean Navilon, ug sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Kang Ati Sokoy, good morning. Maupay nga aga, ug sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Kang Mikay, ug sa imong mga kaubanan diha sa DYDC-FM, sa Dakbayan sa Baybay, ug sa itong mga kaubanan sa Philippine Information Agency, si Ma'am V. Gumban, ug sa itong regional head si Sir Rayan Arinto, madyo nga buntag. And dili sa lalawigan sa Southern Leyte, kahimtang sa panahon sa kasamtangan, nagpakita na ang haring adlaw, unlike kagahapon nga baga gyud nga panganod sa kaunangan ang nasinati nato dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte gumikan sa epekto sa low pressure area. Tungod karong oras or karong adlaw, ang LPA tuwa naman sa Masbate area dapit mao na nga nakasinati na og anindot nga panahon, and hopefully magpadayon kining anindot nga panahon hangtod na ugma unta, labi na kay ang lalawigan sa Southern Leyte adunay dako nga aktibidad kining kasaulugan mag-celebrate sa ika-66 nga founding anniversary ang Southern Leyte ugmang adlaw. So aduna gyud ubay nga mga activity sa manining anniversary mass, anniversary parade nga magasugod alas 5:30, ang anniversary parade alas 7 sa buntag, ang anniversary program alas 9. And gilauman nga libuan nga mga Southern Leyteños makigiusa sa nasing celebration ugmang adlaw adto kini pag-iyon sa Dakbayan sa Masin, isip may sentro sa probinsya sa Southern Leyte. And kagabi idi ay Sir Jean nagmalampuson ang tinuig nga Miss Southern Leyte 2026. Bisan pa man sa hulga sa panahon, wala gyud nakasinati og pag-uwan kagabi, gani diha nagpakita ang buwan. And gumika ni ana naarindot sa panahon, nagmalampuson ang naasoy nga aktibidad o gikoronahan isip Miss Southern Leyte for this year 2026 si Miss Silago, and first runner-up mao si Miss Liluan, second runner-up Macrohon, third runner-up ang Anawan, o ang fourth runner-up ang Miss Malitbog. So ato ay congratulate ang tanan ng mga kandidata gikan sa 19 ka mga LGU sa Southern Leyte nga ni salmot nagpakita sa ilang kahana, sa ilang kagwapa, sa ilang talento kagabi sa Miss Southern Leyte. And sa lain pang update, advance information kay apektado ang tibok lalawigan sa Southern Leyte sa umaabot nga adlaw nga Sabado, kay nagpagawas na ang NGCP ug ang Suleco nga dunay 11 at 12 hours nga pagkapawong sa kuryente karong Sabado. Alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi. Mao ginaang usano sa gipagawas nga advisory sa Suleco kagahapon, di nagtrending kini kay amang katawhan na di man kalikayan kini mga reklamo nila na sa social media nga daw nagsige lang og brown out labi na karong Sabado kay whole day gyud ang pagkapawong sa kuryente sa tibok buntag hangtod na hapon. And giklaro sa Suleco nga kini ang rason ini is ang NGCPs mag-aliliman sila mga daan nga poste, kalabi na kato mga poste nga kahoy nga mga daan na ilang alidan ka na og mga bag-ong poste para usab mula hutay gyud ug wala ni problema sa umabot nga mga panahon ang paghatod og supply or pag-supply sa kuryente sa tibok lalawigan sa Southern Leyte. So ato la kana nga atibang mosabot lang ta mga miyembro konsumidor sa untaman nga para man po na sa kaayuhan lagi sa linya sa kuryente sa ato nga lalawigan. Okay, itong balik ko na ugma pohon holiday di ay local holiday sa tibok lalawigan sa Southern Leyte, gumika lagi sa celebration. So hopefully ang ato mga kaigsunan labi nagikan sa lilain nga mga lalawigan base di ay makabisita mo sa Southern Leyte ugma pohon kay grabe gyud pagkabibo ang mga activity ugmang adlaw. Hopefully wala untay pag-uwan. Okay, og para sa mga balita nga naanda, mga headlines din sa Southern Leyte. Inspection sa mga negosyo gipaunahan sa City Health Initiative sa Dakbayan sa Maasin. Ang mayor sa Silago nga si Mayor Lemuel Honor gipaambit ang pagsaka sa local revenue sa lungsod. Samtang Southern Leyte nangandam na alang sa DOST regional scene. And sa lain pang balita, earthquake hazard o risk symposium gipahigayon sa lungsod
sa St. Bernard. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibok para sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Sugod para karong adlaw nga Martes. And sa mga station manager Sir Dindo Alaras and sa tong kauban sa pikas lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod nga magasaulog siya nga birthday ug mga adlaw July. Iyat nga birthday senior citizen na si Kuya Noel ug mga adlaw. Og sa atong mga kaubanan nga mga reporter kini si Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Daghang salamat kauban Jevic DYSL Sugod Southern Leyte. Dito naman kita sa Borongan City. Yes, kasamang Sok Averia. Good morning. Kumusta na kamo dito sa Borongan City? Good morning, Eastern Visayas! Yes, damo nga salamat SM Jen Nabelon kung sugad to pansurat. Ikaw didiin okay damay itong amon kamutangan, thanks God. Ngan yes, sugad dito ha, sugod Southern Leyte, mas mamanupayan na itong amon panahon. Sana diri bawusun. Balitaw, amon din pinaninindigan ipagiging City of the Golden Sunrise. Pero may God, mga talagudte nga mga dampog, pero diri nag-iiritugod. Pero digirigap kita kumumpiyansa, kaya bangin unyang taod-taod, oro unina, tigda nga magtaligsik. Pero mas upay ito naman yan na panahon kaysahan nagkakilip. Sana tuloy-tuloy na liwatin nga maupay natin nga weather. Pero maupay damat nga inuran. For luminous kinusag-kasag at doon awas sa naman didi mga gripo. Gratis na Mr. Rain. Anay, maupay nga morning, baysay, maadyong buntag, mga ka-good morning, Eastern Visayas. Ngan syempre natin mga kauban na good morning, Evie. Ida kanda Sir Jean, OG. Ngan natin na mga kaupo dida, musta you, ngan sugad man na sugod Southern Leyte, kanda Kuya Jevic Eves. Ginpapalangga ni Sir Dodens Alaras, Sir Noel, happy birthday. Welcome nga dihitag pira iton nga mga diskwento. Balitaw, blessing pa more, brother. And syempre nga to kanda Ate Mikay, yan aton future ATTY. Congrats daan na Mikaela, nga sugad man kan Sir Clody. Yes, natin liwat mga kausa, PIA, nga ubdan kita yan na ni Ate V Gumban, pero may dahirag importante nga lakad you, I think Servisyo Caravan, Southern Port, ito naman didi probinsya. Para naman iniinggin mamayuyo ni RD, Sir Rian Arento. Siyempre kami didigin, papalangga kami ito naman ni Sam, ni Mamita ni Ate Ruth Rivera Abunda. Na natin didika, uban, pisak, pikas lawag, pisak ka dyan. Balita wa Master Control, natin mga software taking engineer. Tira motif yan na gray. Hindi na nila magko-concert. Balita ra engineers, Kuya Yufem, and Kuya Alquin. Nadidihaman na syudadan Borongan, iyay. Nag-uminto, didihaman, ang taripan kuryente, 2 pesos gadla. Tika nga 12, maka 14 na kami. Adton mga residential, nga mga consumer siton aman di kooperatiba, whereas na industrial, na public buildings, industrial, commercial, ng pampubliko nga mga edipisyo, 2 pesos naman ang igin increase from 11 pesos ma 13 pesos na. So tipid-tipid kita. Ito natin konsuman kuryente, mo pinala kay waray didihaamon paanunsyo in brown out diri sugadit kanda ko Sir Jevic.
Lahat gusto ka oras, di hamon, waray man in town, di naman kami nag-uungara. Nga brown out. Pero kung may datigda daman di nga, di rin malilikyan nga mga tigda nga pagpaparang, diretso naman inaaksyonan, iton masasurigan, nga maintenance crew, iton na amon di kooperatiban, isa melco, pag taga-tubig, waray daman abiso, hin disruption in water services, do may liwat abiso, hin disconnection. Yan ang adlaw, di naman isa namon nga barangay, syudadhan barangay, sakit pag malakabayari itaniyo, nga iyo, water bill, pwede man adto online payment through GCash. Nga didihamon, bisi-bisihan iton amon Labian City Hall. Para ngayon na namon mga trike driver and pump-boat operator pakiklaim adton iyo fuel coupon para niya na nga simana kantidad 600 pesos. Aton staff and mayor's office didi naman ha labi kon City Hall nga at the same time gindudumara in special recruitment activity adton LCTC Leyte Communications Training Center Allied Services nag-hire po hirahin mga ESL teacher. Renta aton iragin tutuloy nga mga ESL teacher. Ano kaya tan ESL basta ini nga panutluan via online platform. Ating bubuhat ha City Hall lobby. Eto, adi naman ipapatikim adton mga nahikay nga balita ito natin mga resgaduhan nga mga kausap production team ito ni Radyo DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Eto, pagtagam agrikultura mga paraguma Eastern Samar kinarawatin titulohin tuna certificates of condonation nganhin 1.5 million pesos nga kantidad hin makinarya gratis aton gobyerno nasyonal ipinagi hadton DAR Department of Agrarian Reform. Eastern Samar kinarawat hinduha nga patient transport vehicles haros 300,000 Luto revenue share tikang PSO. Ito dinihamon paldo adto naman didi mga seniors nga beneficiaryo han social pension for indigent program ni national government. Ito liwatirahin 6,000 pesos. Subrahinihin 2,000 nga mga senior citizens ang syudad ang nakabenepisyo nakalungganayan ng gobyerno nasyonal. Pero may niya dunamon mga balita ng igpapaangbit unyang taon-taon dito ang pagbalik ng Good Morning Eastern Visayas so didalakam mga ka-Good Morning Evie. Dahil salamat kaupod Sok. Natulungan kita sa Vizca, Baybay City, Leyte. Yes, Miss Mikay, good morning. Imo na. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Oo, good morning Eastern Visayas. Good morning sa atong mga kaubanan ning hiniusang puwersa no. Oo, sa nagadaiyang istasyon ining atong Eastern Visayas. Good morning, maadjong buntag diha akang Sir Jean sa Radyo Pilipinas Calbayog, yun man kang Ma'am Sok sa Radyo Pilipinas Borongan. Maadjong buntag usab kang Sir Jevic diha sa Radyo Pilipinas Sugod ug sa tanan nga mga kaubanan nato no. Ingon man sa mga nagpamilyar nato across Eastern Visayas, good morning. And of course din sa atong tungaan Visayas State University nga gipanguluhan sa atong Presidente Dr. Prose Ivy Yepes maupay na aga, good morning. Maadjong buntag, maayong buntag and as well as to Baybayes City. Sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinis Micaela Gongora ang inyong makauban ni ining Martes nga edisyon ining atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas.
Alang sa mga balita, updates, or kalambuan, maguna kita mga higala sa atong update na panahon. Yes, din sa atong nahimutangan sa dakbayan sa baybay, mga higala, dili gyud ingon kainit ang atong panahon karon no. In fact, cloudy. Oo. Apan wala kita na sinati mga pag-ulan sa pagkakaron, apan medyo cloudy. Apan at this very moment good, medyo dunay nagpakita nga sirak sa adlaw, apan dili gapon ka kumpiyansan mga higala no kay madag umon or cloudy ang atong panahon karon. Busa dapat andam ta permi magdala gyud tadaan og proteksyon sa ulan ug galing mo ulan man no, or og galing mo init, at least adun sa usab kitay andam na nga payong. So mo kana ang atong panahon karon na nasa 28 degrees Celsius, sa real feel 29 degrees Celsius mga higala. Ang atong nasinati karon nga temperatura sa dakbayan sa baybay. Ug alang sa itong mga mahinungdanong pahibalo, yes, ang VSU nagpahinumdom no sa atong VSU Green Day policy. That is once a month, every first Wednesday of the month. Mandatory kining pag-implementa ning atong VSU Green Day policy matag unang Wednesday of the month no. So sugod kini mga higala 7 a.m. to 5 p.m. Bawal ang or carless or motorless Wednesday kini, so dili pwede ang mga any private and public cars and motorcycles entering the campus or sa pag sulod gid sa campus mismo, dili pwede no. So everyone is encouraged to walk, magbike pwede, or use other non-motorized ways of moving around the sa campus no. So let us all help our campus clean by picking up plastic waste and practicing proper segregation as well as we implement or as we observe this VSU Green Day policy. Ugma pon kada mga higala ha, because ugma is July na, July 1, the first Wednesday of the month of July. Sa atong hinumduman kining Green Day policy. So mo kada pahinumdum gikan sa atong haan Visayas State University. Sa lain pang bahin, aday usab kita sa Baybay City Water District. Adunay disconnection advisory para ugma pohon Wednesday, July 1 diha sa may Area 18, Barangay Kilim. So sa mga adunay overdue accounts, you may settle your accounts karon aron malikayan kining disconnection. Sa Leco 4 naman sa kuryente, by the way, karong July 3, entire Baybay area apektado no ning base sa gipagawas nga NGCP Power Advisory number 2026-025, adunay ipahigayon o i-conduct nga wood pole replacement along maasin to Baybay nga portion no. So July 3, entire Baybay area, 30 minutes between 4:30 p.m. to 6 p.m. I think adlong Biyernes kini. 4:30 p.m. to 6 p.m. apektado ani is entire Baybay. 30 minutes ra noon mga higala no. So at na lang ning timanan July 3 between 4:30 p.m. to 6 p.m. Sa lain pang pahibalo, ang atong PNP Leyte Police Provincial Office nanawagan sa publiko nga mahimong responsable sa paggamit sa social media no. So doon na may makita nga mga post, mensahe o unsa pa na nga mga impormasyon nga dili verified or posible nga sayop no, oo, or scam or unsa pa na diha mahimong i-report dayon sa pulisya aron for validation or aron masiguro or malikayan ang pagpakalap o pagpakailap og mga sayop nga impormasyon. So in other words, we have to think before we share. So kinahanglan no nga atong buhaton is atong screenshot kada nga mao nga post or i-save ang link. Oo, then ipadala ngadto sa police station. Oo. So it could be sa official Facebook page sa Dakbayan sa Baybay or sa Leyte Police Provincial Office aron kuwato nato nga i-verify o i-validate ang mga impormasyon sa pulisya aron malikayan lagi ang pag-share og mga sayop nga impormasyon which makakos og unsa pa na diha nga dili maayo nga epekto sa atong komunidad no. So mo kana ang atong update sa peace and order naman sa Dakbayan. Well, padayon ang atong kapulisan sa pagpahigayon og mga checkpoint operation, anti-criminality operation aron masiguro ang luwas og safe and secure Baybay City. So mga higala mo kana ang atong mga pasiunang impormasyon so far. Wala kitay pahibalogikan sa Baybay City Information Office no. So mo kana ang atong mga pahibalo and hari kata sa mga balita nga nakalap. 5 kagaling Picard Contra Crisis Project sa Visayas gilunsad sa Vicarp VSU aron mapaligon ang seguridad sa pagkaon ug panginabuhian.
Seminar sa food safety gipahigayon alang sa mga kawani sa canteen sa Baybay City Senior High School. At ang iyang dugang detalye ning mao mga balita sa second half nitong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Miss Mikay, DYDC-FM, Vizca, Baybay City, Leyte. At din naman ang mga headlines si-share niyan ng mga balita sa Philippine Information Agency Eastern Samar. Pinagikan ka samang ka-PCO V. Gumban tungod kay working travel na siya. Kadiyan iyang mga headlines ang nag-share niyan nga balita sa second half sa Good Morning EV. Governor R.V. Barduni nanguna serbisyo karaban ha Victory Island habungto hiton giwan rehabilitasyon han desalination facility tatagan prioridad. Eastern Samar kinarawat hin duha nga patient transport vehicles revenue shares tigang PCSO. Governor R.V. Bardone nanguna ha serbisyo karaban ha Victory Island ha bungto han giwan. Amo to atong mga headlines nga i-share niyan sa PIA Eastern Samar sa Good Morning Eastern Visayas. Dito naman sa siyudad San Calbayog sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog City. Madurudampog namon panahon tungod sa LPA sa Masbate. For the first time, umuran gihapon ka pulok nga law pero talagod tila ang uran na matipid din namon kalangitan Ngan amon didi yan ang adlaw uran liwat pero minus la. Diri gud nagbubunok para malipay ang aton mga parag-uma ngan nisken kadali la labi na ang water supply sa panas mag-uro abunda naman ay diri nagiging masulog namon didi awasan gripo tungod sa talagsa nga pag-inuran. Alright, sa peace and order situation, generally peaceful ang siyudad sa Calbayog. Waring mga untoward incidents nga nagkaitatapos sa naglabay nga 24 oras. Sa paggayana, basta sugad sini nga oras, mga alas 8, heavy traffic good on national highways in Calbayog City. Ngan didiluwat sa Gomez Street, danay aringit atong mga estudyante basta naagi na dida sa Rama Street, isulod ngadto sa Hamurawon sa City High ngan MWSSU tungod kay tingali sira malate tungod sa heavy traffic. Ngan bueno para sa itong mga i-share nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa DYOG. 400 plastic chairs gin turnover sa tulo nga public schools sa Calbayog. City Advisory Council naghisgot sa DSWD programs ng mga serbisyo para sa komunidad. Bantayog wika ginpaplano nga itukod sa Samar para pa sidunggan ang lingwahe ng kultura sa mga Samarnon. 216 nga rehistrado nga mga parauma Santa Margarita Comarawa certified rice seeds. Sa mga detalye, noron yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:32. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Broadcast Service. Radyo Pilipinas.
publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman eh. 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Alas 8.35, tiganta ng retsada sa naton mga balita sa Bugos ng Rehiyon 8. Nahuntaan sugod Southern Leyte, yes, kauban Jevic. Good morning, Utro, ikaw na. Good morning, Eastern Visaya. O para sa mga balita linis sa lalawigan sa Southern Leyte nangandam na alang sa DOST Regional Scene. Para sa detalye ng report ni Ms. Dalia Abiera Orit. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Walang pusong ipahigayon sa Department of Science and Technology kundi DOST Provincial Science and Technology Office, Southern Leyte, ang Provincial Orientation Caravan alang sa Regional Smart Communities Exposition and Networking Engagement kung RScene 2026. Di nagtigo mga representante sa lokal nga kagamhanan, state universities and colleges o mga kaabag nga ahensya sa tibok probinsya. Tumong sa mga kalihukan ang pagpaila sa mga partisipante sa mga katuyuan, tema og nagunang kalihukan sa RScene 2026, samtang gidasig ang mas aktibong partisipasyon sa lalawigan sa pagpasundayag sa lokal nga inobasyon, mayong pamaagi ug nga inisyatibong gipadaghan pinaagi sa teknolohiya. Ato sa orientation, gipasiugda ni Mr. Ezekiel Cabrigas III, ang ICT Officer sa City Government of Catbalogan, ang mga nag-una nga kalihukan sa RScene 2026. Lakip na iniingini ang Smart LGU Championship, Hackathon, Pitching for the Planet, Innovation Bootcamps, Esports Competition, AI Pitching Competition, ug Digital Poster Contest. Sumala sa ahensya ang maong oryentasyon, tabahin sa padayon nga paningkamot sa ahensya sa pagpadidon sa pagtambayayong uban sa mga LGUs, uban pa nga mga stakeholders, pagpasiugda sa lokal nga inobasyon, ug pagsuporta sa pagtukod sa mas maalamon ug manungtaron nga komunidad sa probinsya. Balita gikan sa DOST, Provincial Science and Technology Office sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Nakamute ka, Sok. O kape, balita tikang didhamon na DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, mga parag-umay Eastern Samar, kinarawat hin mga titulohin tuna. Certificates of condonation ngan 1.5 milyones de pesos na kantidad hin makinarya. Tikang hadar, ang detalye, pamatian ta kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report.
Ginparigon ang Department of Agrarian Reform Region 8 ang pagpauswag ang reforma agraryo ha probinsya Eastern Samar. Didan pagpangunahan ng Regional Director Attorney Robert Antonio ang distribusyon ng mga individual nga titulo hintuna kun e-titles, mga Certificate of Condonation ngan moderno nga makinarya ha pag-uma didan Hunyo 29 ha Capitol Gym Syudadan Borongan. Ini nga aktibidad in partihan support to parcelization of lands for individual titling ngan climate resilient farm productivity support projects nga lakip haton mga prioridad nga proyekto hiton Administrasyon Marcos Jr. Katuyuan hini nga parigunon aton panag-ihan tunahan mga agrarian reform beneficiaries kon ARBs paraon anira pagkakautang ngan iduso an inklusibo nga pag-ursa ha mga kaumhan. Pinaagen distribusyon ng e-titles may kabugusan nga 143 nga titulo hintuna ani pinanhatag ngadto 132 nga agrarian reform beneficiary nga nagpapakita han pagtag-iya han 168 ka hektarya hintuna ha mga bungtuhan Balangkayan, Dolores, Hiporlos, Lawaan, Llorente, Maydulong, Kinapundan, Salcedo, Sulat ngan Taft pati na syudad han Borongan. Dungan hini formaliwat nga iginduhol in 71 nga certificates of condonation with release of mortgage kon Kokrom para 53 nga parag-uma. Tungod dinhi hingpit na nga ginpara adton kabugusan nga 805,000 nga utang at tuna nga nasakopan 128 ka hektarya agud mahigawas adton mga benepisyaryo han mabugat nga obligasyon na pananalapi ngan makatutok ha pagpauswag adton ira kaumhan ngan pakabuhi. Lapot lahan titulo hintuna ng pagparan utang. Kinarawat naman han Maliko Agrarian Reform Farmers Association Incorporated kon Marfay tikang habungtuhan San Policarpo in isa naman nga wheel drive tractor nga may ada disc plow nga rotary tiller nga nagkakantidad din 1.5 million pesos para mapahitasan atun ira produksyon nga maka-adapt atun moderno nga pamaagihan pag-uma. Sumalakan RDU andar indi relatubto papanhatag hintuna kundi may adaliwat kalakip nga mga support services og iniin pauna pala dara ka may ada pa kasunod nga mga proyekto nga nagpapamulat para mga parag-uma. Samtang nanawagan naman ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan si Agda ang mga benepisyaryo ni e-titles nga diri igbaligya ang ira tuna. Ngan paran mga taga-syudad panhimulusan ang dukwag agrikultura nga proyekto ang lokal nga gobyerno para mapadamo ang produksyon na syudad ngan makabulig nga pagpaubos sa ton presyo han mga produkto hauma. Samtang haluyo naman nga bahin iginpatapod ang tinaglawas ni Congressman Christopher Sheen Gonzales ngan Congressman Marcelino Nonoy Libanan nga hianay oras Mayor Vivian Alvarez nga ang duha nga mga magbabalao din may ada ginuhorma nga livelihood projects nga makakahatag hin mga panmakabuhi ang mga istihanon upod na ang mga parag-uma. Ang mahinungdanan nga okasyon ang gintambungan gihapon ni Provincial Board Member Attorney PJ Ivardoni kumo tinaglawas ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ngan iba pa nga mga opisyalis ngan empleyado han Department of Agrarian Reform. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, 5 kagaling Picard Contract Crisis Project sa Visayas gilunsad sa Vicar PSU aron mapaligon ang seguridad sa pagkaon ug panginabuhian. Ani ang detalye sa akong report. Gisangkapan sa mas lawom nga kahibalo sa dairy production ug kalidad sa gatas ang mga partisipante sa DOST Picard Youth Science Program gikan sa Philippine Science High School atol sa usa ka learning activity nga gipahigayon sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center sa Visayas State University kun DAPCC at VSU niadtong naglabay nga semana. Ang kalihukan nagtumong sa pagpaila sa mga kabatan-unang scholar sa siyensya o teknolohiya nga nagpaluyo sa industriya sa dairy Carabao, pinaagi sa kombinasyon sa mga lecture, practical nga demonstrasyon ug field exposure. Atol sa orientation, gipaila sa mga opisyal sa DAPCC ang Carabao Development Program nga naghisgot sa mga inisyatibo sa ahensya sa pagpalambo sa genetic improvement, dairy production ug panginabuhian sa mga mag-uuma pinaagi sa Carabao-based enterprises. Gipalawom usab ang pagpasabot sa mga estudyante sa hustong pagdumala sa gatas pinaagi sa lecture sa milk handling o collection. Diin gipasiugda ang kahinlo, hustong pagtipig o pagbiyahe sa gatas aron mapadayon ang kalidad niini gikan sa uma hangtod sa pagproseso.
Dugang paniini, gipaila sa mga resource person sa mga batakang pamaagi sa milk quality testing. Lakip ang clot on boiling kung COB test, alcohol test, o sedimentation test. Human sa lecture, personal nga gihimo sa mga partisipante ang maong mga pagsulay aron masabtan kung giun sa pagsusi ang kabago o kalimpyo sa gatas sa mga dairy operation. Usa-usab sa mga highlights sa programa ang educational tour sa milking parlor. Di inasaksihan sa mga estudyante ang aktual nga pagproseso sa paggatas o ang adlaw-adlaw nga operasyon sa dairy farm. Pinaagi sa maong learning activity gilauman sa DAPCC at VSU. Mga higala doon na kitaya gamay nga technical error no. So lima kagaling Picard Contra Cruises Project sa Visayas, gilun sa Vicar PSU, aron mapaligon ng seguridad sa pagkaon o panginabuhian. Anyang detalye sa akong report. Gilunsad sa Visayas Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development kon VICARP sa Visayas State University kon VSU ang 5 kagaling Picard Contra Crisis projects nga patuman sa tibok Visayas isip kabahin sa mas lapad nga programa sa Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development kon DOST Picard aron matubag ang naglain-laing krisis nga nakaapekto sa agrikultura ug panginabuhian. Ang 5 ka proyekto kabahin sa 63 ka Good Agri-Aqua Livelihood Initiatives towards National Goals kung galing Picard Contra Crisis Projects nga giaprubahan sa DOST Picard alang sa implementasyon sa tibuok nasod. Formal nga gilunsad ang maong mga proyekto atol sa pagsaulog sa ika-15 nga founding anniversary sa DOST Picard diatong Hunyo 22 ning kasamtangang tuig. Tumong sa galing Picard Contra Crisis Program ang pagtabang sa mga komunidad nga matubang ang epekto sa krisis sa ekonomiya, kalikupan o enerhiya pinagi sa paggamit sa siyensya, teknolohiya ug kabag-uhan aron mapaligon ang seguridad sa pagkaon, mapadaghan ang oportunidad sa panginabuhian ug mapauswag ang kaligon sa mga komunidad. Lakip sa mga patuman sa VICARP VSU ang deployment of root crop planting materials nga dunay pundo nga 5 milyon ka pesos ug tumong niini ang paghatag og dekalidad nga igtatanom sa lagutmon aron mapaligon ang produksyon sa pagkaon ug dugang panginabuhian. Dungan usab nga ipatuman ang leveraging root crop food products for energy crisis response and food security through distribution and demonstration nga dunay pundo nga 4 milyon ka pesos. Kini nagpalambo sa paggamit sa lagutmon isip alternatibo ug masustansya nga pagkaon. Ipahigayon usab ang Alalay VSU o Agri-Based Livelihood Assistance for Local Agricultural Yield ubos sa matatag VICAR framework diin ang proyekto adunay pundo nga 4 milyon ug 8 kalibog pesos ug gipanguluhan ni Vice President for Research Extension and Innovation sa VSU Dr. Santiago Peña Jr. Dugang pang proyekto mo ang training of trainers on community-based charcoal briquette technology for sustainable fuel and livelihood in rich potting preparation technology and training management in Visayas. Nga rin ay pundo nga 3 milyon ug 1 kalibog pesos o gipanguluhan ni Engineer Feliciano Sinon Jr. Samtang ang galing agham o angkop nga gabay hatid ng agham at teknolohiya adunay 3 milyon ka pesos nga pundo. Usa sa mga mahinungdanong kalihukan atol sa launching mo ang pagpirma sa State of Cooperation tali sa DOST Picard, VSU ug mga kaubang institusyon. Ang kasabutan nagpakita sa hiniusang paningkamot aron masiguro ang malampuson nga implementasyon sa galing Picard Contra Crisis Program sugod Hulyo ning kasamtangang tuig hangtod Disyembre 2027. Matud pa ni VSU President ug Chairperson sa VICARP RRDCC Dr. Pros Ivy Yepes ang tinuod nga bilis sa research makita lamang kung kini makaabot ug makahatag og kayuhan sa mga komunidad nga labing nanginahanglan niini. Pinaagi sa galing Picard Contra Crisis Projects dili lamang teknolohiya ang mapaabot sa katawhan kundi magmugna usab kini og mga oportunidad diin magpaligon sa panginabuhian ug maghatag og gagahom sa mga komunidad aron mamahimong mas ligon patok sa nagadaghang mga hagi. Ang maong balita na hikay kauban ang VSU UIMPA. Gikan sa DYDC FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:47, din naman ang mga balita tigang sa Eastern Samar, nahigay sa PIA Borongan. Pinagikan kasama ang KPCO V. Gumban, Governor R.V. Bardone, nanguna ha Serbisyo Caravan ha Victory Island, Giwan, Eastern Samar. Rehabilitasyon ha Desalination Facility, tatagan prioridad sa detalye. Adi si V. Gumban. Ginpangunahan ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ivardone ang serbisyo caravan han gobyerno probinsyal ha Barangay Victory Island Bungtuhiton Giwan han Lunes nga adlaw Hunyo 29. Kundi iniragin daraan libre nga serbisyo medikal,
konsultasyon, medisina, hygiene kits, nga iba pa nga mga programahan gobyerno nga adto mismo nga mga residente han isla. Naserbisyohan ang caravan ang por lo menos 642 nga residente tikang 175 nga pamilya o 137 nga panimalay para ipaharani ang gobyerno probinsyal ang mga serbisyo ngadto ha mga geographically isolated nga disadvantages nga komunidad. Usahan mga nakabenepisyo amo Rosalyn Monies sa 64 anyos nga nagsiring nga dako ang bulig ang libre nga konsultasyon nga medisina para iyabana nga Hibeltran Monies sa 68 anyos nga diri nakakalakat tungod han problema hatuhod. Sumala kan Rosalyn makuri na ang pagdarahan iyabana ngadto ha mga pasilidad sa mainland Giwan tungod han iya kahimtang. Sumala naman kan Governor R.V. Verdone diri ila pagdarahin mga programa nga serbisyohan gobyerno ang katuyuanan han serbisyo caravan. Kundi importante liwat ang personal nga pagbisita ha mga komunidad base mahibaraan mismo ang ira tinuod nga mga panginahanglan. Samtang usahan nakihikitan nga problema amo ang rehabilitasyon han naruba nga water desalination facility han isla nga importante para sa supply han malimpyo nga tubig. Kumubaton nagpasari gi Governor RV nga pagbubuhaton ng probinsyal nga gobyerno ang mga kinahanglanon nga pitad base mataganin solusyon ang problema ha desalination facility nga maibalik ang access han komunidad ha malimpyo nga tubig. Labot ang serbisyo medikal nan hatag liwat ang gobyerno probinsyal hin hygiene kits. Iginpakita liwatan caravan ang padayon nga suportahan probinsya ha edukasyon pinaagihan isang profesional isang pamilya program o IPIP. Igindasig ni Governor RV nga may daan na yan grinaduar nga scholar han IPIP tika nga Barangay Victory. Pamatuod nga naabot na bisan ng mga hirayo nga komunidad ang probinsya ang oportunidad ha edukasyon. Nakaupod liwat aktibidad hira Vice Governor Maricar Gutisan, Provincial Administrator Nelson Cortez nga mga miyembrohan sa guniang panalawigan. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! 10 minutos antes ng alas 9, 400 nga plastic chairs ng turnover sa tulong ng mga public schools sa Galbayog. Sa detalye diyan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Aron mapaligo ng panglawas ug kaluwasan sa mga estudyante, meeting sa Calbayog City, kakulop, kaupod ang mga representante sa DSWD Region 8 ng gobyerno lokal. Tinambong sa meeting ang mga project development officers ng City Link sa magkadrodilain nga programa sa DSWD. Durante sa meeting, ginisgot ang accomplishment reports sa mga programa sa DSWD, lakip ang mga issue, concerns ngan rekomendasyon para sa mas maupay nga pagpatuman sa serbisyo. Ginpabugatan liwat ang papel sa City Advisory Council kumutulay sa butnga sa gobyerno lokal ngan komunidad. Pinaagi sa konseho, mas napapamatian ang grassroots insights, expert feedback, ngan magkadrodilain nga pananaw nga mga kabulig sa mga lider lokal sa paghimo sa mas patas ngan mas informed nga desisyon. Ginlalauman nga pinaagi sa padayon. Radyo Pilipinas, report. 400 nga plastic chairs ang gindistribuer sa gobyerno probinsya sa Samar sa tulo nga pampubliko nga eskwelahan sa Calbayog para makabulig sa kakulangan sa mga lingkuran sa mga classrooms. Kumarawat 150 nga lingkuran ang Himalandrog 7 Hills Integrated School o sa kagatos naman ang Kabatuan National High School samtang 150 ang gindistribuer sa Migara National High School. Parte ini sa plastic chair initiative kundiin ginre-recycle ang mga nakolekta nga plastic waste para himuon marigon nga school chairs. Lain pa sa pagbaton sa panginahanglan sa mga eskwelahan tumong liwat sa programa nga maibanan ang plastic waste ug igduso ang pag-ataman sa kalibungan. Tikang san ginlansar ang programa sa Mayo 2023, umabot na sa masobra 4,000 nga plastic chairs ang gindistribuer sa iba-iba nga pampubliko nga eskwelahan sa bugos nga probinsya san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Kalbayog. Salamat sa nimo report, Charm. Good morning, Eastern Visayas. Southern Leyte State University Kunesel misaka sa top 1,000 sa tibuok kalibutan sa 2026 The Impact Rankings. Aniya si Ma'am Giamma Destriza magatod sa report. Radyo Pilipinas report. Nakabot sa Southern Leyte State University ang usa ka dakong kalampusan human musaka kini sa 801 to 1,000 nga ranking bracket sa 2026 Times Higher Education Impact Rankings gikan sa 1,500 plus nga pwesto nga nakuha niini sa 2024 o 2025. Sumala sa university ang maong pag-angat nagpakita sa padayon nga pagpaningkamot sa SLSU sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon ug sa pagpatuman sa mga programa nga nagsuporta sa United Nations Sustainable Development Goals. Ang madyong performance sa SLSU gibase sa nagkalilaing aspeto sama sa pagtudlo, pagduki-duki, extension services, madyong pagdumala ug infrastruktura, pakig-uban sa komunidad ug international nga pakigtambayayong. Gipasabot usab sa university nga ang maong kalampusan dili lamang usa ka pagtaas sa ranking kundi usa ka timailhan nga ang ilang pananawon sa pagpalambo sa edukasyon ug malungtarong kalambuan adunay konkreto ug masukod nga epekto sa lokal nga international nga level. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Giamma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Eastern Samar kinarawatin duha nga patient transport vehicles, 276,000 Lotto revenue share tikang ha PCSO. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Kinarawat ang gobyerno probinsyalhan Eastern Samar hinduha nga patient transport vehicles PTVs ngan Lotto revenue share nga nagkakantidad hin 276,826 pesos tikang nga Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO ha turnover ceremony nga ginbuhat han Hunyo 25 ha Toyota Mabolos, Cebu City. Ang mga donasyon ginkarawat ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ivardone pinaagihan PCSO Medical Transport Vehicle Donation Program, usang inisyatibahan gobyerno nga nagtutuyo pagparig-unhan lokal nga serbisyo panlawas nga emergency medical response labi na mga geographically isolated nga disadvantage nga mga komunidad. Ang Eastern Samar usahan na pulo nga mga probinsya ha regions 7, 8 nga Negros Island region nga nakabenipisyohan programa. Kabugusan nga 18 nga patient transport vehicles nga nagkakantidad in 38.5 million pesos. Ani ginhatag han PCSO nga duha mga probinsyan Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Northern Samar, Negros Oriental, Siquijor ngan Eastern Samar. Ang turnover han mga sarakian ginpangunahan ni PCSO General Manager Melquiades Robles ngan PCSO Chairman Judge Felix Reyes. Labutan duha nga patient transport vehicles kinarawat liwat han Eastern Samar an bahinhini hakita tikang han operasyon han Lotto han PCSO para han panahon tikang Hulyo tubtob Disyembre 2025 nga nagkakantidad hin 276,826 pesos. Ang pundo igagahin han gobyerno probinsyal para han pagpondo han magkalain-lain nga mga programa ngan serbisyo para ha mga residente han probinsya. Nagpasalamat hi Governor Ivardone ha PCSO ngan kan Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod han padayon nga suporta ha Eastern Samar. Ginsaring niya nga sisiguraduhon han gobyerno probinsyal nga magagamit ang mga bag-o nga patient transport vehicles ha pagserbe ha mga estihanon ngan pagpauswag han emergency medical response ngan serbisyo medikal ha bugos nga probinsya. Damo nga salamat sa PCSO, kan GML Robles, salamat liwat sa inisyatibo sa national government, sa na President Bongbong Marcos. Thank you. Dako ini nga bulig para hamon. Ready na. Ito na bulan ka para mabuligan na itong katanghan at sinirakan sa Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, seminar sa
food safety gipahigayon alang sa mga kawani sa kantin sa Baybay City Senior High School. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Aron mapaligo ng panglawas o kaluwasan sa mga estudyante, misalmot ang mga kawani sa school canteen sa Baybay City Senior High School sa usa ka seminar nga nagtutok sa hustong pagdumala sa pagkaon ug pagpili sa luwas nga mga sangkap kagahapong adlaw. Gipangunahan sa Baybay City Health Office, pinaagi sa Nutrition Office ug Health Promotion Unit, ang kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo ug katakos sa mga food handler aron malikayan ang mga sakit nga makuha gikan sa kontaminadong pagkaon. Atol sa seminar, gihisgutan ang hustong paghugas sa kamot, luwas nga pag-andam ug pagtipig sa pagkaon, ingon man ang mga pamaagi sa pagpugong sa kontaminasyon. Gihatagan usab og pagtagad ang pagpili sa presko ug masustansyang mga sangkap, isip kabahin sa paghatag og kalidad nga pagkaon sa mga estudyante. Gipasiugda sa mga tig-organisa nga ang pagsunod sa mga batakang pamatasan sa food safety, adunay dakong papel sa pagpanalipod sa kahimsok sa kabatanunan ug sa pagmintinar sa usa ka luwas nga palibot sulod sa eskwelahan. Pinaagi sa maong inisyatibo, nagpadayon ang Baybay City Health Office sa pagdasig sa mga eskwelahan nga ipatuman ang saktong pagdumala sa pagkaon aron masiguro nga limpyo, luwas ug masustansya ang matag pagkaon nga idalit ngadto sa mga tinun-an. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. It's bye-bye time now. 1 minute to go before 9 o'clock. Yes, kauban Jevic. Sangan sa mga station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod Sir Dindo Alaras, sa itong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod, o sa itong mga reporter nga nagatulog balita karong adlaw nga Martes. Kini ang iyong kauban Jevic Epis. Dahil kayo salamat. O once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, si SM Jane, sugad liwat din haamon nga side, DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ni kaming temporary liwat nga mananamili, tangaran po ito na Amnisem, kanati Ruth Rivera Abunda, nga natun mga tingkontroberan balita, Ate Daisy, Ate Pen, Ate Sok, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Yes, gikan sa VSU DYDC-FM, temporaryo na sab kami nga manamilit sana sa station manager Dr. Cristina Gabrillo, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinis Micaela Gongora, alam niya atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Gan bueno, sa araw naman sa nakaupod ko sa control si Ray Sano. Iba kundi di napindot. Gan mga OGT technicians sa NWSSU, iniyan niyo nakaupo Jean Navilon, nagpapasalamat sa niyo pamati, maupay nga aga. Tubtublo at buwas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagbawi bilang drug-free ang 20 barangay dahil sa presensya ng mga aktibong drug personalities sa kanilang sasakupan sa lungsod ng Baguio. Sa pagsisiwa